Walang patid ang iyak at nagwawala ang 2 taong gulang na si Miracle Macavinta habang pinapaliguan ng kanyang lola Eber. Nagbabalat at nagnanaknak kasi ang mga sugat sa kanyang buong katawan. Ipinanganak na may tinatawag na epidermolysis bullosa o butterfly disease si Miracle. Isa itong uri ng rare blistering disease kung saan kaunting kamot o galaw lang sa balat nagkakaroon ng blister o mga paltos na nagiging sugat kapag pumutok. Ganito rin ang kondisyon ng 11 taong gulang na si Ashley Bantugan. Kaya lagi akong umiiyak dahil po laging sumasakit din po yung mga sugat ko. Minsan po mahapdi. Wala po kami pagpagamot. Ang 9 taong gulang na si Angel Kahayag may sakit na tinatawag namang osteogenesis imperfecta o brittle bone disease kung saan nagiging marupok at madaling mabali ang mga buto. Isa rin itong rare disease gaya ng butterfly disease. Sa kabila ng masiselang sakit, patuloy sa pagpasok sa eskwelahan sina Ashley at Angel. Hindi nila hinahayaang maging hadlang ang karamdaman para patuloy abutin ang pangarap. Ito na yung barangay Kinawan. Kinailangan nating magbangka dahil daw sobrang pangit ng kalsada. So ito yung pinakamabilis na paraan para marating tong barangay. Matapos ang 4 na oras na biyahe mula Maynila, narating namin ang bahay ni na Ashley. Ito yung mother mo. Ay, si Ashley, Miss Ma. Si Ashley po yun. Hi, Ashley. Si Ashley ang panganay. Okay lang po ba pumasok? Tadtad ng sugat ang buong katawan ni Ashley dahil sa kanyang kondisyon. Kapansin-pansing natanggal na ang mga kuko sa kanyang kamay at paa. Simula po nagkasugat ako, nagkatanggal po yung kuko sa paa, sa tali, sa kamay. Tumikit po simula nung po nagkasugat po. Ito na lang po yung natira kong kuko. Dahil sa mga sugat ni Ashley, walang araw na hindi raw siya nakakaramdam ng sakit. Naiiyak po ako. Ayoko na magkasugat ng madami kasi sobrang sakit. Mula nang siya'y ipanganak, 1 beses pa lang na ipatingin sa doktor si Ashley. Paglabas niya po, napansin po nung midwife na may nakalobo pong kulay pula po sa kanyang paa. Mula po tuhod hanggang kalahati po ng kanyang talampakan. Bago po, inakala po ng midwife, balat lang po. Bago po bandang 4:00 po ng madaling araw, yun po, iyak na po ng iyak po yung anak ko po. Pumutok na po pala yung pinakalobo niya po. Yun po, ang laman po pala ng lobo po na yun, dugo po. Hindi rin po siya na newborn. Newborn screening. Yun nga po, wala pong kapera-pera po. Bali, ang pera lang po namin noon, pangbigay lang po sa midwife na nagpaanak po sa akin. Gusto mo sana nun syempre. Opo, Naidala na siya sa ospital. Opo, gustong-gusto po dahil po nahirapan din po sa naawa din po ako sa anak ko. Dahil po iyak na po ng iyak. Kaya lang po wala rin pong magawa. Pinatingin ko po muna siya sa pediatrician. Binayopsi din po siya nung derma po sa Olongapo po. Ito po yung medical abstract po ng aking anak na si Ashley Bantugan. Ito po yung na-diagnose po siya noong July 2, 2008. Siya po na-confine. Gustuhin man daw nilang ipatingin sa espesyalista ang bata, wala naman silang ipantutustos dito. Kasi po dito sa lugar namin mahirap po ng daan. Kaya hindi po napapagamot kaagad.
Dahil hirap sa buhay, hindi rin mabili ang ointment na pantanggal sakit sa kanyang mga sugat. 800 po ang halaga po ng gamot ko. Tapos po, minsan wala pa pong trabaho si Papa. Kapag hindi makabilis, anong nangyayari? Sumasakit po. Kapag nagnanana po, nagdalagnat po ako. Ano na lang gagawin kasi walang gamot? May lalagay si Mama na langis. Naghahanda na siya sa pagpasok sa eskwela. Minsan po, pinupunasan po namin siya ng basang towel para po makaginhawa po yung kanyang katawan. Bago po yung mga sugat niya po, ayaw niya pong maligo kasi po nahapdian po siya. Kaya punas-punas lang po. Matapos makapagbihis, diretso na sa pagpasok si Ashley. May mga kaklase ka ba doon na niloloko ka? Minsan po. Ano sinasabi nila? Mga sugat po. Maraming sugat? Ano sinasabi mo? Pero nang nararamdaman mo pagka tinutokso ka ng gano'n? Masakit. Ano sana yung gusto mong sabihin sa kanila? Nalulungkot ka? Dahil? Tinutok sa nila ako. Diba, nabanggit ko sa inyo na ibang mga planets ay ipinapangalan doon sa ating Greek? Kahit po ganito ako, dahil gusto ko po rin pong mag-aral dahil po gusto ko pong matupad ang pangarap ko. So napakainit ni Mercury. Ang pangarap ko po maging isang teacher. Kasi po para po maturuan ko ang mga ibang bata na hindi marunong magbasa. Hanggang sa ngayon, walang lunas ang ganitong uri ng sakit. Ang epidermolysis bullosa ay isang rare, genetically induced disease. No? Wala talagang permanent na lunas. Makokontrol mo siya by taking good care of the skin, pero every now and then, bumabalik siya. Ano bang gusto mong mangyari sa sakit mo? Mawala po. Para po kagaya na po ako ng ibang bata. Anong gusto mong sabihin sa mga batang katulad mo? Huwag sumuko, lumaban lang ko. Dahil itong mga pagsubok natin ay makakaya ito pong tumitibay sa ating lakas ng loob. Dahil sa parehong sakit na butterfly disease, hindi rin mapakali ang 2 taong gulang na si Miracle. Matapos paliguan, pinahiran ang buong katawan ng bata ng petroleum jelly. Para po pag nagkamot din, kumbaga dumudulas lang po yung kanyang mga kuko, mga kamay. Tsaka po, nagdadry po yan, mga ngati pag nagdry siya. Binalutan din ng bandage at gasa ang mga sugat sa kanyang katawan. Magastos po sa magastos kasi imagine po yung petroleum jelly na ganun, 1 week lang niya. Tapos pag may infection po siya, kailangan either may iinumin siya, di pa-check up mo po. Dahil sa mas malalang kondisyon ni Miracle, limitado lang ang kanyang pagkilos. Hindi rin siya nakapaglalakad dahil dikit-dikit na ang kanyang mga daliri sa paa. Wala na ring balat ang kanyang talampakan at halos matakpan na ng mga sugat ang mukha ni Miracle. Merong 2 pa na daliri dito, tsaka dito rin. Yung mga 2, yung liliit, yung mga dulo na lang. Pero itong 3 po, magkakadikit na sila. Sa kamay naman po niya, nawala lahat ng kuko. Pero mas maigi naman po, kasi pag nagkamot siya, yun po, nagsusugat ng todo-todo. Ano po yung pinakamasakit na parte? Yung tinitingnan mo siya, yung itsura niya, masakit sa puso mo ba nakikita mo siya ito itsura? Bakit siya nagkaganon? Umaasa na lang ako na
Sa milagro na gagaling ka. Yun lang naman sa akin eh. Yun na lang hiling ko. Kaya nga yung panahon ko, kung hanggat kaya ko, hanggat pag tumanda man ako, hanggat kaya ko siyang alagaan. Sa hiling na rin ng pamilya ni Ashley, sasamahan namin siyang magpatingin sa isang espesyalista dito sa Maynila. Matapos ang halos 10 taon, muli siyang masusuri ng doktor. Taong 2012 nang makilala namin ang nooy 2 taong gulang na si Angel Kahayag. Taglay niya ang sakit na osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Isa rin itong uri ng rare disease kung saan nagiging marupok at madaling mabali at mabasag ang mga buto. Hindi na siya makatayo noon. Matapos ang halos 7 taon, muli naming binisita si Angel. Naabutan namin siyang papasok sa eskwelahan. Grade 2 na ngayon si Angel. 2 beses na inoperahan si Angel para malagyan ng bakal sa paa. At para hindi na muling mabalian, binabalutan ng benda ang kanyang mga binti at paa. Yung kabilang legs niya, medyo naano na naman yung medyo bumaliko na naman, kaya kailangan na naman siyang operahin. Pangatlo na siyang operasyon kung matutuloy neto. Kaya inahantay lang namin yung tawag ng doktor namin. Araw-araw, tinutulak ni Aling Carmen ang wheelchair ng anak. Active naman siya sa school, madalas siya pumasok. Ayaw niya pa, di ba yung ibang bata? Siya ayaw niya nagpapabantay. Iwan ko lang siya sa school, sunduin ko lang siya pagka uuwi. Ganun, hatid sundo lang siya. Makulit. Gaya ni Ashley, desididong makatapos ng pag-aaral si Angel. Gusto niya magpulis. Sabi ko, bawal anak, hindi ka makakatakbo. Kasi ang pulis, nanghabol ng mga, diba? Sabi, may pulis naman sa opisina lang, ma. Sa office lang, sabi niya. Pwede ako magpulis sa office lang ako, sabi niya. Lalagyan ko ulit ng benda yung paa niya. Ibabalik ko yung kasi. Importante na dapat may benda siya lagi. Para hindi yung legs niya. Kasi diba, delikadong yung bakal niya. Baka pumitik. Pagka-uwi sa bahay, agad na pinalitan ni Aling Carmen ang mga benda sa mga binti at paa ni Angel. Alam mo yung may mga salita siya na huwag ka susuko. Yung mga ganon, yung papalakasin niya yung loob niya. Hindi naman habang buhay ganito tayo. Mga ganon, may ganon siya. Isang alkansya ang ipinakita sa amin ni Angel. Gusto raw kasi niyang makaipon ng pera para makapamasyal at makapunta sa Antique kung saan nagmula ang kanyang ina. Punta ako sa Antique. Ano gagawin mo sa Antique? Magbakasyon daw siya. Ano na? Magbabakasyon. Babakasyon ka. Kaya ka nag-iipon. Sa ngayon, nasa 560 lang ang naitalang pasyenteng may rare disease sa buong bansa. Ang rare disease, ito'y set ng mga kondisyon kung saan hindi siya pangkaraniwang nakikita. Hindi siya kamukha ng pagtatae, ubo. Ito ay mga sakit na kadalasan ay nandyan na pagkapanganak pa lang ng bata. Marami talagang mga pasyente na walang diagnosis pa. Minsan, ang problema, wala pang diagnostic test. Minsan naman, meron ng, alam mo na kung anong problema ng bata, pero walang gamot. Kaya kailangan patuloy talagang pananaliksik para malaman natin kung paano natin kaagam pwedeng malaman ng sakit at anong gamot ang pwedeng ibigay. Marami pa talagang dapat pag-aralan. Isang batas ang naglalayong makatulong sa mga may rare diseases. Ang Republic Act 10747 o ang Rare Diseases Act of the Philippines na naisabatas noong taong 2016. Nakasaad dito na dapat bigyan ng mas madaling access sa mga kailangan nilang medical treatment ang mga pasyenteng may rare disease sa mga itatalagang ospital. Makakakuha rin sila ng mas murang orphan drugs o mga gamot na akma sa kanilang mga di pangkaraniwang sakit.
komprehensibo siya. Ito ay integrative and layunin nitong maging sustainable ang pag-access ng mga pasyente na may rare disease sa kaukulang tulong na kailangan nila, katulad ng yung further treatment. Hindi lamang yung access to medical treatment ang nakapaloob dito, kundi yung sistema ng timely diagnosis or early diagnosis. Layunin din ng batas na magkaroon ng isang national registry at mga pag-aaral dito sa ating bansa, research and development ng mga medical treatment para hindi na tayo kailangang pumunta sa ibang bansa para kumuha nung mga gamot na kailangan natin para sa ating mga pasyente na may rare diseases. Bagamat 2016 pa naisabatas ang Rare Diseases Act of the Philippines, 2018 lang naaprubahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Pero ayon sa Department of Health o DOH, hindi magiging madali ang pagpapatupad nito. Ang kahilingan din po namin ay patience or pasensya po sa ating mga mamamayan, no? Dahil ang rare disease po na sistema ay hindi po ito pangkaraniwang matatagpuan sa ating pong mga karatig bansa, no? Amin lang pong hinihiling ang inyong matyagang paghihintay at sinisigurado po ng DOH na hindi po pababayaan ang ating pong mga kabataan at mamamayan po na mayroong mga rare disease. So yung batas na ito, may well-intentioned siya na matutukan naman po silang mga ganito. Pero alam naman natin na maraming pagkukulang sa health system natin na hindi naman magagawa ng isang batas lamang. Yung sa batas kasi na ito, meron tayong mga provision, no, para sa mga areas. No? Ang mahirap lang po kasi talaga, paano po ba napapatupad yung mga ito? No, so meron silang mga provision na dapat magkaroon ng mga genetic counselor sa bawat regional hospitals, no, para makapagbigay ng impormasyon at parang guidance sa mga magulang ng mga bata para mabigyan sila ng tamang treatment at yung agapang mga gamot. No? Pero makikita naman natin malaki kasi yung pagkukulang ng Pilipinas sa mga health workers niya. Kung ang tulong o ang suporta ay may bibigay kaagad, they can be productive as well, just like any other person. Nito lang Miyerkules, sa hiling na rin ng pamilya ni Ashley, sasamahan namin siyang magpatingin sa isang espesyalista dito sa Maynila. Matapos ang halos 10 taon, muli siyang masusuri ng doktor. Pangalan niya? Ashley Bantugan po. Ashley. Okay. Ilang taon na si Ashley? Buti nga nakadiretso pa yung ano niya, no? Yun, very good, nakadiretso pa. Pero nagkakaroon din siya sa elbow. Buong katawan, no? Opo, nagkakaroon. Tingnan natin yung... Ito kung maganda talaga to kasi wala pa siya mga contraction, nakabaloktot. Wala pa yung mga nakaganyan, kaya maganda naman yung pag-aalaga ni Mami, no? Well, I would recommend antibiotic ointments dun sa mga may sugat. Tapos may mga moisturizing lotion na magaganda na hypoallergenic na kailangang ipahid nila dun sa mga dried areas na. Tapos kapag tinatanggal, kasi kumisa tinatanggal mo yung mga langib, ingat na ingat ka. Kumisan yung mga damit dumidikit dun sa mga blister, kaya kailangan nilalagyan mo ng barrier between the skin and the clothing para pagtanggal ng cloth, hindi sumasama yung skin. Masaya po ako dahil po ngayon ko lang din po nalaman na layer din po pala yung sakit ng anak ko by ano rin po. Bali po yung sa kanya, nalaman ko po na hindi ganun po kalala. Para sa mga tulad ni na Ashley, Miracle at Angel, oras ang kalaban sa kanilang mga sakit. Unti-unti kasi silang pinahihina ng kanilang di pangkaraniwang karamdaman. Wala mang lunas sa ngayon sa kanilang mga sakit. Hiling nila, tulungan silang madugtungan ang kanilang mga buhay. Baka po gumaling po ako.
kaya ko na po gawin yung mga ginagawa ng normal na bata. Hindi na po pala absent. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.